Magandang araw mga lods. Ayan. Totally, ang itatopic natin ngayon, yung request ng isang subscriber natin. Kaya lang hindi nakabukas yung computer, kaya hindi ko natandaan yung pangalan. Ang tanong niya, paano mapapaamo yung alaga niya? Kasi bagong bili daw, mailap. Yung kakamali kung gano'n yung pagkano. Mailap daw. Paano daw ba mapapaamo, mga idol? Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Bago yung topic natin mga lods, entry na kayo kasi ongoing na yung raffle natin mga lods. Ayan, mamaya makikita nyo yung mga nagagandang kits na nandyan yung mapapanalunan nyo mga lods. Ayan. Ang apat na entry, 100 mga lods. Ayan, totally, isa pa lang yung naka-entry. Pero yung entry niya, 12 Ayan mga lods. Sali na kayo mga lods. Kasi hanggat walang tumataya, wala akong i-count sa libre mga lods. Ayan Pag meron ng tumataya, o nag-e-entry, saka pa lang ako maglilista ng mga sa libre mga lods. Kaya halimbawa matagal nating maibola to mga lods. Kasi baka itong mga stop ko muna to. Nasundan lang kasi. Akala ko kasi yung mga nag-comment mag-e-entry agad. Ano lang pala comment mga lods. So yun mga lods, entry na kayo para maibola na natin tong tapos ititigil ko muna tong kahit mga isang buwan may o dalawa gano'n. Tsaka na tayo uli kasi season nila magbe-breed yung mga yan, kaya kailangan nila na relax muna. Totally ngayon hindi ko sila masyadong pinoforce na mag-breed. Totally may balak ako pagpahingayin 2 pares. Tapos meron akong isasalang. Hindi naman nagkadagad mag-breed yun. Kaya tamang-tama yan pag season na nila mga lods. Yan mga lods, balik na tayo dun sa ating yung topic na totally nagtanong yung ating yung kalods natin. Kasi mailap daw yung yung alaga niya. Bumili daw siya ng isang pares. Hindi ko lang kung isang pares o 2 pares. Mailap. Sabi niya, paano ba ang gagawin dito, lods? So ngayon, ito yung itatopic natin ngayon, mga lods. Kasi gaya na sabi ko, napakahalaga ng ang alaga mo maamo. Una-una kasi pag maamo, minimal mo yung tatakas. Yung tatakas sila kasi maamo nga. Hindi kagaya ng ibang ibon na talaga naghahanap ng mga susuotan para makatakas, di ba Pero pag maamo, kampante sa yung ibon, hindi niya gagawin yan, mga lods. Ako kadalasan nakakaalpas lang kasi nga dumadapo sa akin. Magtitiwala ako masyado. Yan lang yun. Pero yung kusang tumakas, hindi. Yung nakatakas na marami may nanalbahe lang yan. Hindi ko na inintindihin total. Maraming beses nang mapalitan yun. So ayan, ganito lods yung yung nagtatanong kung paano mapapaamo yung alaga mo. Yung unang step, di ba, bagong bili. Di, kumbaga, medyo may pagka-stress pa ng konti yan lods kasi nanibago yan sa lugar niya. So ngayon ganito, yung unang step na gawin mo, kung nagpapakain ka ng umaga alas 7, gawin mong alas 9 o alas 10 kung hindi ka rin lang busy. Ngayon kung busy ka, yun lang, medyo tatagal. Kasi ang gawin mo sa gabi, kung may trabaho ka, pagdating mo, kung may trabaho ka, alisin mo yung patukaan. Tanggalin mo yun. Para paggising nila sa umaga, kasi magang yung sa akin nga, madilim-dilim po, maingay na itong mga ito So ngayon, ang mangyayari, paggising niya, walang tubig, walang pagkain. So ang tendency niya, siyempre maghahanap yan. Ngayon, ito ikaw ngayon na
kung kaya mong gawin na pakainin mo sila ng alas 9, tatambay ka ngayon sa tapat nila. Pakita mo yung pagkain pero huwag mong ibigay. Ngayon, ang ilagay mo lang konti. Diba isang spoon ng bata yung takalan ng gatas. Mas ano pa yun na totally ganun lang karami. Kasi baka man masobra ng konti, mamatay naman yung alaga mo. Yung isang spoon, tapos doon ka lang, tumayo ka lang doon sa tapat niya. Tapos huwag kang masyadong maingay, huwag kang magaslaw. Hanggat maaari, kung naninigarilyo ka, huwag kang manigarilyo. Ano mo yung vision mo, kasi ayaw nila yan yung amoy na yan, usok. So ngayon, pag matagal ka nang nakatayo o kung nakaupo ka man sa harap ng cage, kahit 5 to 10 minutes, hindi ka masyadong gumagalaw, banayad, kumbaga parang medyo pagka-slow, para hindi mailang yung yung ibon, kasi nga hindi ka pakilala. So ngayon, kung nakalipas na ng 5 minuto o 10 minuto, kung kaya magtagalan yung kasi sa pag-ibon, wala, matyaga ka eh. So hawak mo yung di ba, nasa pati yung tubig. O kaya nasa lapag, nakikita nila. At maaari nakatapat sa kanila para parang matatakam sila tapos nakikita kanila. So ngayon, pag yun talaga nakita nila na ikaw hindi ka naman threat sa kanila, tapos may pagkain pa, pagka na 10 minuto o 5 minuto, ibigay mo sa kanila yun ngayon. Natural, gutom yan, susunggabin agad yan. So yun ang gawin mo araw-araw. Daily yun, huwag mo titigilan yun. Na kung nagpapakain ka ng alas 8 o alas 9, kung may pasok ka, pwede naman siguro basta tumambay ka muna. I-maintain mo yun, Lods. Ako kasi alas 9 ako nagpapakain eh. Mine-maintain ko yun. Maring maging 8:30, 9, gano'n, minsan 9:30. Nandun lang sa pagitan na yun, hindi Minsan nga, pag nag-alas 10 ako nagpakain, nagkakagulo na yan. Pag nakita nilang bumukas yung bintana, yan na. Alam nila yun na pag nakita na nila ako, pakakainin na sila. So, ganun lang yun, Lods, ang isang technique. So, yung second step, ito. Bawa, Lunes hanggang Sabado, Linggo, 7 araw sa isang linggo, Napaka-importante yung pinapakain mo sila ng damo o gulay. Isa rin yun na namamarka sa kanila na binibigyan mo silang gano'n, nasasanay sila. Kahit 2 beses o 3 sa isang linggo. Ayun. So yung mga ganong rotation sa araw-araw, yan, natatandaan ng ibon yan. Di, yun na yun, sanay na sila sa gano'n. Makikita mo yan, unti-unti nababawasan yung ilap niyan. Tapos, susunod mong gawin, pag medyo natanggal na yung ilang sa'yo, ang gawin mo naman, gutomin mo, Halimbawa, alas 9 ka nagpapakain. Lagpasan mo ngayon, halimbawa, gawin mo 9:30, halimbawa. Yung pagkain, hawak mo. Yung nalagyan nilang pagkain, ilagay mo yung tubig na sa loob, tapos yung seeds, hawak mo. Ilawit mo yung kamay mo, pasok mo sa kulungan. Huwag ka lang malikot, hayaan mo lang sila. Yun. Kahit hindi nila lapitan yan, okay lang yan. Para bang pinapahiwatig mo na hindi ka kalaban. Diba na? Yun, matatandaan ng ibon yun. Hanggang sa masasanay yan, lalapit yan, Lods. Katagalan. Tapos, ganun din ang gawin mo sa gulay o damo man ang pinapakain mo. Ilawit mo yung kamay mo o ipasok mo sa kulungan. Siguruhin mo hindi siya makakawala. Harangan mo na lang. Ayan, ilagay mo ganun, yung gulay. Hawak mo. Ngayon, wala ka sa akin unti-unti. Yan, aamo yung alaga mo. Hanggang sa katagalan, pag umupo ka na, nakakapit na sa screen yan, Lods. Nag-aantay na pakainin mo. Ganun yun. Ganun din sa gulay, lalo na. O kaya damo. Ako, yan, natataranta yan. Hindi niya alam kung baga sa lambing, hindi niya alam paano kanya lalambingin para bigyan mo. So, ganun lang yung, yung pagpapaamo sa alaga. Ayan, yung kaya na nakikita mo, di ba, sa intro ng umpisa ng video ko. Dahan-dahan ko siyang binibidyoan. Totally, nakapasok yung video. Tapos yung kamay ko, unti-unti, parang uod lang ang lapit. Unti-unti, tas dadapo, di ba,
Yung totally, yung hindi naka-video, yung isa, inano ko na yun, lumipad eh. Tapos merong isa. So yun, pag nasanay na gano'n, tapos may kagaya dyan. Ayun na, hanggang sa lahat sila, dadapo na. Wala pang pagkain yun, lods. Partida yun, walang pagkain. Eh di lalo na, pag nilagyan mo pagkain yung kamay mo, magkakagulo yan. Kagaya nung nangyari na nakikita niya, di ba, no? Yan, kagaya nung nasa video na yan. Once na pinasok ko yung kamay ko minsan, kahit walang pagkain niya, dumadapo na yan. Kasi nasanay sila na merong pagkain ng kamay ko. Ayun, ganon. Oh, step number 3, lots. Pag talagang ano na yung alaga mo, tiwala na sa'yo. So yun, ilagay mo yung pagkain sa kamay mo. Kumuha ka ng konti, ipasok mo ganyan. Ayun, ano yun, napakabilis na ano yan, dadapo sa kamay mo kasi nasanay na pinapasok mo yung kamay mo. Tapos may pagkain, hanggang sa bandang huli, wala na dun sa lalagyan, nasa kamay mo na. Ganun lang yun. Dumakot-dakot ka lang ng unti-unti, tapos aalisin mo, kuha ka uli, balik mo na naman yung kamay mo. Yan, kagaya ng nakikita mo sa ginagawa ko, di ba, no? Biglang nawawala yung kamay ko, tapos kuha ka uli. Huwag ka lang, pa daskol-daskol, gumalaw. Kasi ayaw ng yan yung nabibigla. Totally, yung mga sa akin nga dito, dahil may contraction na ginagawa rito, yung kalsada. Mga tubo, bagsakan. Nagugulat lang saglit, pero kung parang tingin nila may kakampi yan, dito si dito si bossing, ganyan. Parang feeling nila safe sila, kaya kahit maingay na yung paligid nila, sanay na sila, lots. Ganun lang ang pagtitrain ng ibon. At saka yun, yung hanggat maaari, ilagay mo sila dun sa hindi sila dinadaanan ng tao. Kasi pagdaanan ng tao yan, laging nabubulabog yan. Matagal silang umamok. Kasi yan minsan baka sa hindi mo nakikita kinakalampag ng bata yan o pusa, aso, yan. Kung ba may tapat ng bahay nyo, garahe, yun. Kahit sa garahe siya, basta mataas. Di siya naabot ng pusa, di siya naabot ng aso, malayo sa ingay ng aso, tapos sa daga, di siya nadadaanan, yun. Totally, yung sa akin nga, dahil nasanay na, daanan ng daga, sa araw-araw, hindi ko makita kung saan dumadaan yung daga. Yung daga, magaling gumawa ng ng daanan. Kaya minsan, hindi ko lang kung saan, kita ko lang may tayo ng daga. Pero mabuti, wala namang yun lang, yung isang alps ko, hindi ko pa nga naipipicture yun Nadali ng nadali ng daga. Wasak yung ulo. Kaya mga ningani kong i-post kasi bawal sa YouTube yun. Kaya kung papansin nyo, 3 na lang yung, totally 5 yun Kaya lang isa hindi magkaparis yun dahil abs 1 yung isa Tapos isa wild type na sunog ang ulo. Tapos yung isa personata na normal. Tapos yung isa, hindi ko lang kung anong mutation, parang, hindi ko lang opaline ba yun, Yan yung pinagawa-iwalay ko na lang. Para at least pag dalawa lang, makakapasok sa pugad pag may nasungkit yun nadali yung ulo, nahatak siguro dahil gabi nadali yun hindi ko pa mga pinipicture. So yun, ganun lang, naisingit ko lang yung alaga ko dahil sa daga. So ganun lang, yun, sa pagkilos lang, sa pagpapakain lang ang technique dyan, lalo na yung damo o kaya gulay, yan, gustong-gusto nila yan. Kailangan masterin mo rin yung alaga mo kung ano yung paborito niya. Tsaka importante doon, ginugutom mo. Yun lang ang technique doon. Kasi pag gutom yan, kahit tao naman pag gutom, walang walang selan-selan na yan. So yun lang yung sa ilots. Sensya ka na. Hindi ko natandaan yung pangalan mo kasi hindi ako nakabukas sa computer. Na lang siguro, baka ilagay ko na lang yung pagbukas ko ng computer, ilagay ko na lang yung pangalan mo. Tapos maidagdag ko na lang. Totally hindi na ako babanggit ng pangalan para maingatan natin yung kalods natin Yun nga, nabanggit ko na naman yung nakarang vlog ko, yung rainbow. Diba sabi nga nung kalods natin, wala daw ganon. Gaya ng sabi ko, wala tayong magagawa sa ganon. Ito lods alam ko subscriber kita. Hindi naman ako sa'yo lods kasi ako naintindihan ko naman yan na sa mundo may kanya-kanya tayong pananaw Maring
tama ka, maaaring mali ako, o maaaring parehas tayong tama, o maaaring parehas tayong mali, gano'n, ano. Huwag na nating pag-usapan kung sino yung ano. Ang layon ko lang talaga kasi ron. Kasi, eto yun ha, pangkalahatan na lang, para hindi ma-open si Lods. Lods, sana, huwag kang ma-open, ano. Hindi na ako babanggit ng pangalan. Kasi ganito, tandaan nyo, total yung sinagot ko nga ito, haba ng comment ko sa kanya. Ano yun, kaya maniwala kayo sa akin, kaya hindi. Ako, wala man ako magagawa doon. Siyempre, kanya-kanya tayo ng pananaw eh. Totally nga, sabi ko nga sa inyo, kung iulit natin sa science, kahit sa science, may nagtatalo-talo dyan. Ganun lang yun. Diba, no? Pero minsan, pare silang mali. Minsan naman, pare silang tama. Minsan naman, tama yung isa, mali yung isa. Ganun lang naman ang lakaran sa mundo, mga lods. Ngayon, yung sinasabi kong percentage, ano yun, lods? Nasa atin naman yun. Kung maniniwala tayo, hindi. Pero alam ko, sa loob-loob mo, lang, kahit sino sa inyo, ano, kahit yung pinaka-veterano nang nagsasabing walang ganyan, ano, kahit yung pinaka-marunong na, ano yun, kahit sa sarili yung magdududa ka. Yung kagaya ng ginawa kong halimbawa kay Lods, ano, kasi kailangan natin gumawa halimbawa para makuha natin yung hindi naman eksaktong tama, para may sagot, ano, kahit papaano na hindi naman mali. Ganito kasi, ang mga mutation na yan, huwag niyong kakalimutan, ginawa ng tao yung iba dyan. Hindi gawa ng nature yan, hindi. Yung pa yung pakatandaan natin, mga lods. Yung mga mutation na yan, yung naglabasan ng mutation na yan, yung iba dyan, gawa ng tao yan, mga lods. Parang pinakialaman na yung ng nature eh. Pero sa totoo, ang mutation lang na kaunti lang. Totally wild type lang yata yung yung talagang mutation niya. Kung di ako nagkakamali, no? Mga opaline na yan, mga rainbow na yan, mga dilute na yan, kung ano-ano mga ano. Hindi kasama sa nature nila yan na parang paglabas nila sa mundo, ganyan sila. Hindi. Pinakialaman ng tao yan. So, gaya ng sabi ko, kung gagamit tayo ng science, gumamit sila ng mga composition dyan, kung ano man yung mga formula, no? Para makabuo sila niyan. Hindi po pwede na pagbugay niya, rainbow kagad, walang percentage na ako, mali yan, lods. Mali. Ito para sa kapakinabangan ng marami, ano. Sana walang ma-open, ano. Yan, existing. Ikaw na nanonood. Ikaw na tao. Yan. Tingnan mo mabuti yung, minsan, tingin ka sa sarili mo, di ba, no? Yan, ikaw na mismo na nanonood. Kahit saan lugar ka pa, kay foreigner ka, kay Pilipino, ito. Tutulan mo to kung mali. Ganito. Baka hindi nyo alam o baka hindi kayo aware. Baka ang alam lang natin, tao tayo. Ito gagamit ako ng biblical at saka science. Tao tayo, kaya alam mong tao ka kasi yung nanay mo at tatay mo tao. Di ba, no? Kaya nung lumabas ka, tao ka. Kaya sabi mo, tao ako. Nagtanong, ba't ka naging tao? Tao nanay ko, tao tatay ko. So galing yung tao sa tao, parang gano'n, ano? So mali yun, mga lods. Ugatin mo, may pinanggalingan ng tao. May nangahas ngayon, pinanggalingan ng tao daw, unggoy. Ano yun, yung evolution of Darwin, mali yun. Sabihin mo, anong palagay mo sa Diyos? Hindi marunong na kung saan kukuha ng ano. May sariling yung Diyos, tandaan natin yan. Kinumpara sa unggoy. Hanggang nag-evolve daw. Parang mutation. Kumpara natin sa mutation, parang nag-mute gano'n. So mali yun. Kasi kung nag-evolve yan, dapat wala na unggoy. Yan, makaka-relate na naman yung mga teacher dito. Yan, depende sa teacher. Kung teacher naniniwala kayo, kay Darwin, Charles Darwin, hindi niya paniniwalaan ng Biblia, Pero maniwala kayo sa hindi, mga lods. Nung nilalang ng Diyos yung tao, hindi sa tao. Nilalang niya sa alabok ng lupa. Di ba? Magbasa kayo ng Biblia. Ito, biblical siya. Ginawa niya, una, tubig muna. Katagalan, may pinalabas siya sa tubig na tuyo. Yun nga yung lupa. So, dun. So, million years ago yun. Million taon bago niya ginawa yung tao. Pakalawak lang kasi niya ito, Lods. Shortcutin ko na lang. So, dun sa tubig at saka lupa, dun niya nilalang yung tao, mga Lods. Hindi yung sinabi niya, lalaki natin ng tao Tao agad. Hindi. Nandun yun sa lupa.
Tapos hininga yung butas ng ilong, kaya naging tao. So yun ang pinanggalingan ng tao, mga lods. Diba, no? Ngayon, meron ng Amerikano, meron ng ano, ganyan. Kung ano nung mutation na, kumbaga sa mutation. Pero ang talagang pinanggalingan ng tao, sa lupa at saka sa tubig, mga lods. So parang ganun din yung ibabalik mo sa ibon. Diba, no? May percentage yun sa gusto mo. Ano nagtataka lang ako bakit yung ibang, ayoko nang mga yung general na lang. Bakit hindi nila matanggap na ganun? Na percentage. Ganito na lang siguro ang kaya kong sabihin na ano man ang galaw sa mundo may percentage yan, hindi pwedeng wala. O, bigyan na lang kitang tip, lods. Manood ka ng about rainbow. Yan. O, ganito pala, hindi na para baka ma-open si lods. Ganito na lang mga lods. Yung may makaduda sa rainbow, yung sinasabi kong percentage, mag-research kayo. Yun na lang ang kaya kong sabihin siguro sa ganun. Mag-research kayo. Maraming yan nagsasabi may percentage yan, lods. Hindi pwedeng wala. Hanggang sa makabuo ka ng rainbow na 100%. Ang totoo, kahit rainbow na yan, hindi pa 100% yan eh. May percentage pa rin na hindi siya puro. Ganun yan mga lods. Pero huwag mga alisin. Habang pinaprocess yan, may mga percentage yun. Yun ang punto ko lang doon. Siguro hindi lang nagkakaintindihan, hindi lang nagkakasalubong na yung process. Yun lang siguro yun. Kaya minsan ayoko i-topic to kasi Pero yung alam ko yung yung mga medyo kung may nanonood mga chemistry dyan o yung mga mahilig sa science, naintindihan yan. Di ba, no? Comment dyan yung mga nakakaintindi sa science na ako mga lods, hindi, pinapauna ko na. Hindi ako nag-aral mga lods. Ang ginagamit ko lang, common sense lang. Common sense, yung mga physical evidence lang. Para sa akin, hindi naman ganun kalalim ang hiwaga mga lods. Common sense lang, it's logic yan. Common sense, logic, physical evidence. Ayan na mga lods. Muli, umihingi ako ng pasensya mga lods baka may na-open sa akin. Huwag kayong ma-open mga lods. Sabi nga nung open your mind, sabi nga. Buksan mo yung kasi ako ganun dati. Parang biglang tingin mo, akala mo kumbaga sa trabaho, mali yung ginagawa. Mali ito kasi nasanay ka sa conventional. Meron kayong nag-upgrade, hindi na conventional. So sa tingin mo, mali. Pero sa totoo, mas high-tech yun kaysa sa ginagawa mo. O high-tech siya. Mas mainam, kumbaga. Parang ganun lang yun, mga lods. Siguro, ang kaya kong sabihin, nasa atin pa rin ang desisyon kung paniwalaan nyo yung sinasabi ko o hindi. Ganun lang yun kasi ako, meron akong mga pinanood, mga binasa. Hindi pa pwedeng walang percentage talaga. Meron yan. Dadaan ka sa percentage, baka makabuo. Ganun lang yung mga lods. Ngayon lang mga idol, pasensya na, medyo humaba na naman tayo. Ayoko lang kasing maiwan sa area yung gano'n. Okay mga lods, pasensya na muli, sana walang ma-open. Sana kanya-kanya naman tayong pananaw sa buhay. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.